Ayaw mo na bang mangarap maging isang master teacher? Ang dami kasing requirements, di ba? Pero teka, bawal sumuko. Dahil sa video na to, aalamin natin kung ano ang sahod ng isang master teacher hanggang master teacher 5 base sa ginawa kong salary table. Malalaman natin kung gaano kalaki ang increase sa sahod ng bawat posisyon. At baka sulit pa rin ang effort na mag-level up to master teacher career path. At syempre, meron din akong ibabahaging tips para maging isang master teacher. Tara mga kateki, let's keep the dream alive! Pero bakit nga ba mahirap maging master teacher? Pag-usapan muna natin ang totoo. Hindi madali ang maging master teacher. Konti lang ang item ng mga master teacher. Bakit? Kailangan kasi ng teacher support na at least 5 teachers na may magkakaparehong major sa isang high school at district naman kung elementary. Maliban sa teacher support, may inaabot din na number of student population para makapag-open ng item for master teacher. Kaya kahit qualified na ang teacher noon based sa potential, kung galing siya sa small school, mahirap siyang magpa-reclass into master teacher 1. Iba naman ang issue sa senior high school. Mas marami nga ang item dahil hindi na kailangan ng teacher support o student population, kaya lang division-wide naman ang ranking, kaya sobrang daming makakalaban. Dito nga sa amin, grabe ang puntusan, abot langit. Talagang halos ma-perfect na nila ang 100 points, kaya napakahigpit ng labanan sa senior high. Balik naman tayo sa credentials for promotion ng Master Teacher 1. Maliban kasi sa mga school-related requirements, kailangan consistent na mataas ang iyong IPCR rating at kailangan mong mag-ready ng sandamakmak na requirements and documents. Kahit pa sa ngayon, sa bagong NCOI ng Master Teachers, kailangan pa rin ng research, innovations, community extension, organizing training and seminars, and others. And tandaan mga kaguro na sa ngayon, mas pinaprioritize nila ang mga teachers na ang masteral ay kanilang major. Ito yung tinatawag nilang verticalization. Halimbawa, ang bachelor's degree mo ay major in English, kaya dapat ang master's mo ay Master of Arts in Teaching English. So hindi na po favorable ang MAED, Major in Educational Leadership and Management. Unless sa doctoral po, hindi sila stricto. Kaya sa mga ongoing ang MAED dyan, pag-isipan po ninyo ito. Kaya challenging talaga. Pero ito ang good news, kung maaabot mo ang posisyon na master teacher, hindi lang career growth ang makukuha mo. Malaking financial reward din ang naghihintay sa'yo. Kung naniniwala kang kaya mo, mag-comment ka ng kaya ko to para i-claim na natin yan. So tingnan na natin ang salary table. Ito ang salary table para sa Master Teacher 1 hanggang Master Teacher 5 based sa Executive Order No. 64. Tulad ng nakikita mo, malaki ang difference ng sahod kumpara sa Teacher 1 hanggang Teacher 3 kung ikukumpara sa Master Teacher 1. Kaya buti na lang magkakaroon na ng mga items for Teacher 4, Teacher 5, and Teacher 6 na sana marami ngang ma-open this year para hindi na tayo lalayo sa posisyon ng Master Teacher. Tingnan natin itong sahod ng Master Teacher 1 Salary Grade 18. Ngayong 2025 ay nasa 51,304. Sa 2026 naman ay 53,818 at aabot hanggang 56,332 sa taong 2027. At take note sa government, habang tumataas ang salary grade, tumataas din ang salary scale o ang gap ng sahod per salary grade. Kaya kung tingnan ninyo guys sa Teacher 1 versus Teacher 2, ang gap ay 2,221 lang. Pero dito sa Master Teacher 1 at 2, ang gap ay aabot sa 5,086. Grabe, di ba? Kaya tingnan ninyo, palaki ng palaki ang sahod from Master Teacher 1 to Master Teacher 5. Imagine na lang kung may umabot nga sa Master Teacher 5. Ang sahod nito sa 2027 ay 85,431.
Ay, nakakalula. Tingnan natin kung may makakaabot na. Pero guys, dito sa amin mayroong Master Teacher 3 at isa siyang researcher. Naku, baka maabot na to. And another one, ang mga sahod ng Master Teachers ay comparable na sa mga admin positions tulad ng Principal at District Supervisor or Supervisor. Ito ay para manatili sa teaching line ang mga magagaling na teacher at hindi na sila masyadong mag-aspire na mag-shift sa administrative position. Halimbawa, ang sahod ng Master Teacher 2 ay kapantay ng Principal 1, ang Master Teacher 3 ay kapantay ng Principal 2, at ang MT4 ay kapantay naman ng Principal 3. At ang Master Teacher 5 naman ay ka-level ng pinakamataas na posisyon ng isang school head o Principal 4. At kapantay rin nito ang salary grade ng isang public schools district supervisor o isang education program supervisor sa division office. Hindi ba't grabe? Napaka-motivating talaga kung tinitingnan mo ito. Pero guys, hindi masamang mangarap, diba? Kaya wag po tayong maging nega. Kaya ko po ito sinishare para naman magkaroon tayo ng mas positive vision sa future natin. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips para maging isang master teacher. Ang master teacher kasi guys ay hindi lang naman po talaga sa sahod. Although yung salary, isa po itong motivation, pero ang pagiging master teacher ay patunay ng pagiging dedicated at expert sa teaching and learning. Nagiging role model kasi ng ibang guro ang isang MP at nagkakaroon siya ng mas malaking impact sa learning community. Kaya nandito yung mga proven tips ko para sa'yo. Una, i-maintain ang mataas na performance rating. Magpakitang gilas sa pagtuturo at siguraduhing mataas ang iyong evaluation scores. At tulad ng lagi kong sinasabi tuwing self-evaluation sa IPCR, don't be shy na maglagay ng outstanding na rating, perfect 5 kung kaya. Kasi meron naman tayong portfolio to prove this. Yan kasi ang isang malaking basis para ma-promote bilang isang master teacher. Ikalawa, magpakita ng leadership sa school. Mag-volunteer sa mga school programs, projects, and mentoring ng ibang guro. Hindi naman sa pabida ka, kundi ipakita mo ang kaya mo. Lalo na kung meron ka pong designation, panindigan mo yan. Kapag makita ng iba na humble ka pa rin despite ang mga efforts mo to lead them and help other teachers, hindi ka nila pag-iisipan ng negative at mas maa-appreciate ka pa nila. But then, remember mga kaguro, you can never please everyone. Kaya, wag po tayong makikinig sa mga negative comments kung meron man. I-complete ang mga requirements based sa criteria. So, paghandaan mo ang mga dokumento. Kung kailangan ng action research at innovation projects, simulan mo na. Kahit kasi sa bagong memo, marami pa ring innovation na kailangan. At kung pwede, mag-doctoral ka na rin para ma-perfect mo ang education. Malaking edge na din kasi ang education ngayon kasi 10 points na. Sa dati pong criteria, hindi kailangan na doctorate degree holder ka. Kasi wala naman pong puntos ang education. So iba na talaga ngayon. And make sure lahat ng documents mo ay sumusunod sa proper protocol, from school level approval to district endorsements up to division level. Ganon sila ka-stricto pagdating sa master teacher na. Hindi sapat ang mga school-based approvals lang kung sa innovations. Pero wag kang magmamagic ha, baka masilip nila ang mga magic tricks mo at madisqualify ka pa. Next, build connections. Makipag-collaborate sa school head at district supervisors. Hindi lang skills ang mahalaga, pati rin ang network mo sa system. Sabi nga nila, kapag malapit ka daw sa school head, malapit ka sa paanan ng Diyos o di kaya naman ay sipsip. Naku guys, gasgas na yan, naririnig kahit saan. Di ko sinasabing walang mga taong ganyan. Char, pero I mean, wag mong isipin na sip-sip ka dahil lang magpa-project ka. May project ka man o wala, kailangan mong makisama, di ba? Sabi nga nila, wait until you become. Alangan namang superior mo, lagi mo nalang binabara at linalabanan. Tandaan natin na sila ang approving authority at pinaghirapan din nila ang posisyon nila ngayon. Kaya we need to show due respect to our heads. Hindi po sip-sip ang tawag doon, kundi giving respect and building connections.
Paano naman i-endorse ng head mo ang research or work plan mo kung nega ka sa kanya, di ba? Kaya show your head that you deserve opportunities by working well and performing always at your best. At for sure, sila pa ang magpupush sa'yo to the highest level. Lastly, my personalized tip. Pati yung pusa nagbibigay ng tip. Never be demotivated with your school head because they come and go. 12 years na ako in teaching guys sa DepEd. 5 school heads na ang pinagdaanan ko sa aking career. May mga bad and good experience ako with them. Yung bad, super bad talaga guys, to the point na near to resignation na ako. Pero alam niyo ang sabi ng isang co-teacher na malapit sa akin? Sabi niya, anak, ikaw dito ka lang sa school, yung head natin malilipat din yan. So, after years and years and years, so true, nagtagal lumipat din siya. At ako, nagtagal hindi rin lumipat, diba? Or hindi rin nag-resign. Grabe yung naranasan ko nun guys, dun ko na-realize na dapat we learn to say no bago pa tayo mapasubo o matakot na mag-say no. So masasabi ko na those were not the happy years of my career. Pero I still acknowledge naman na part siya ng growth ko. And then, dumating ang golden days guys. Hindi naman sa perfect ang sumunod, pero sumunod yung mga supportive school heads. Sila yung mga heads na hindi nila iaasa lahat sa'yo at bibigyan kanila ng ample time to finish a task without prejudice your teaching time. I mean, meron silang ipapagawa sa'yo pero hindi ka nila i-stressin. Maiintindihan nila kung madelay ka kasi nga meron kang klase, ganun. At alam niyo ang ginawa ko? I grabbed their support. I work hard and enjoyed teaching. I maximized my time as a teacher. And since nakaka-focus na talaga ako sa classroom, nakita ko na kung anong action research ang pwede at anong innovation ang pwede kong i-implement. At dahil hindi na nga ako pumapasok ng holidays and weekdays, nakapag-community extension na ako ng Saturdays. At dahil wala na akong masyadong inuuwing paperworks, I can manage my time well to do some paperworks at home. At naging successful naman ang mga iyon dahil may mga mentors din akong tumulong sa akin. Kaya kung meron kayong mga mentors dyan, huwag kayong mahihiyang magpatulong. Build connections nga, di ba? Hindi ko sinasabing masipag ako guys ha. Diskarte lang naman. Hindi rin ako perfect and not trying to be one. Pero I just make sure I can accomplish something every school year aside from teaching in the classroom and doing other teaching-related tasks. Rinatry ko talagang maka-accomplish ng isa and then magugulat ka na lang, nakakarami ka na. And you will feel extraordinary inside and become more proud of yourself kapag nakaka-accomplish ka ng kakaiba sa isang school year. So you may take one step at a time. Kaya mo yan. Finally, alam kong mahirap pa rin talagang maabot ang master teacher position, lalo na kung marami kang kalaban sa slots. Pero wag kang panghihinaan ng loob. Sabi nga nila, dream big, work hard, make it happen. Malay mo, ikaw na ang susunod na makakatanggap ng master teacher appointment. Shoutout pala sa ating mga first commenters sa ating latest videos, kay Ma'am Jollibay, Apps Mango at Ma'am Vilma Roa 9177. Hello po sa inyo! Sa susunod nating video, tatalakayin naman natin ang step increments at paano ito makakadagdag sa sahod mo kahit hindi ka pa na-promote. I hope lagi po ninyong abangan ang ating mga uploads tuwing Sabado ng hapon at may mga araw din po akong nag-upload during the week in the afternoon kapag po merong important updates. Kaya don't forget to subscribe, hit the notification bell, and share this video para mas maraming kaguro ang matulungan natin at ma-inspire. Happy Teching Day mga kaguro! Paalam!